Ito na ang mabibilis na balita sa Luzon. Patay isang motorcycle rider matapos makasalpukan ng isang truck sa Chaong, Quezon. Nagkalat pa sa kalsada ang ilang bahagi ng kanyang motor. Kwento ng ilang nakasaksi sa aksidente, sinakop ng motor ang linya ng truck. Ayon sa pulisya, nag-uusap na raw ang kaanak ng 22 anyos na rider at ang driver ng truck. Sinisika pa naming kuhanan ng pahayag ang parehong panig. Naipit naman ang isang motorsiklo sa pagitan ng isang truck at isang bus sa Libanan, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, napapreno ang truck matapos may biglang lumikong sasakyan sa unahan nito. Hindi naman daw natansya ng bus driver ang layo at bilis niya sa motor na nasa harap kaya't naararo ito ng bus hanggang sa tumama ang dalawang sasakyan sa likuran ng truck. Dinala sa ospital ang sugatang rider. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng bus at truck. Sinusubukan pa namin silang kuhanan ng pahayag. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng wikang pabansa, kinilala ng Komisyon sa Wikang Filipino ang mga natatanging mag-aaral at profesional sa iba't ibang klase ng sulatin. Mula sa daan-daang entry, 3 ang nagwagi sa Dula Tayo, dramatikong monologo. 3 rin ang binigyan ng pagkilala sa pagsulat ng Dula Tayo, Dulang Tandem. Binigyan naman ng selyo ng kahusayan sa wika at kultura ang Catanduanes State University, Bicol University at Cebu Normal University. Dangal ng wika at kultura naman ang iginawad sa Sorsogon State University at Aurora State Colleges of Technology. Kinilala din ang mga nagwagi sa sanaysay ng taon. Itinanghal bilang kampyon ng wika ang ilang edukador, mananaliksik at manunulat. At may 2 ring edukador na ginawaran ng dangal ng wikang Filipino. Ayon sa KWF, ang Gabi ng Parangal ay ginagawa para bigyang halaga ang mga gumagamit ng wikang Filipino sa iba't ibang diskurso at disiplina. Layon din ng KWF na magamit ang wikang Filipino sa mas malalalim na diskusyon gaya ng akademya, universidad, kolehiyo, forum at iba pang mahalagang talakayan. Nagsalita na ang amain o stepfather ng 15 anyos na babaeng natagpuang patay sa isang tubuhan sa La Carlota, Negros Occidental. Ayon sa kanya, hindi siya ang pumatay sa stepdaughter niyang si Pearl Joy. Gusto niyang malinis ang kanyang pangalan at humihingi ng proteksyon dahil sa mga natatanggap na banta sa kanyang buhay. Sinabi niya yan matapos siyang ituring ng NBI Bacolod na isa sa mga person of interest sa krimen. Nasa kustodiya siya ng mga otoridad habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, nagsasagawa ng backtracking ang La Carlota Police sa ilang individual at CCTV footages na posibleng makatulong sa kaso. May mga tinututukan na ring individual sa investigasyon ang Negros Occidental Police Provincial Office. Handa namang magbigay ng 50,000 pisong pabuya ang alkalde ng Bacolod City sa makapagbibigay impormasyon sa mga sangkot sa krimen. Ito na ang bagong balita. Natuntun na ang ilang kasama ni dismissed Mayor Alice Guo. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, kapapasok lang namang na impormasyon. Sinabi ni DILG Secretary Bernard Abalos sa mga miyembro ng media na hawak na ng Indonesian Immigration Office ang 2 sa umunay kasamahan ni Alice Guo. Bagamat di na niya dinetalye kung sino-sino mga ito at kung ano ang dahilan, ayon sa kanya ay natanggap niya ang impormasyon mula sa PNP. Narito ngayon sa Pasay, sa PICC, si Abalos para pangunahan ang pagbubukas ng Local Governance Summit. Katuwang ng DILG sa proyektong ito ang Union of Local Authorities of the Philippines. Layo ng summit na ito na pagtingin ang ugnayan ng kooperasyon sa pagitan ng mga local at national government officials. Aabot sa higit 3,000 local executives ang lalahok sa nasabing pagtitipon na tatagal ng 2 araw. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang graduating college student matapos maaksidente sa kanyang motorsiklo sa Marilaki Highway sa Tanay, Rizal. Base sa investigasyon, mga kapwa rider ang nakakita sa nakahandusay na 24 anyos na lalaki sa pasigzag na bahagi ng kalsada. Wala raw siyang suot na helmet. Ayon sa pulisya, dumarami ang naaaksidente sa binansagang Devil's Corner ng nasabing highway. Sa mga nahuling kasama ni dismissed Mayor Alice Guo, kuha pa tayo ng ibang detalye kay John Consulta. John? Yes, Rafi, sa ating nakuha ng impormasyon mula sa ating source na nasa Batam, Indonesia, ay hawak na ng mga otoridad itong si Cassandra Leong
at itong si Lago. At sinasabi nga na ito ay sa tulong nga ng mga otoridad ng Indonesia kung saan nagtangka na raw na palabas na sana ng Indonesia itong dalawa, no, si Cassandra at si Sheila, nang sila ay maharang ng mga tauhan ng Indonesian authorities. At nang nangyari nga itong Rafi, ay agad ipinagbigay alam sa ating mga otoridad, partikular sa ating Bureau of Immigration, na mabilis na kumilos para talagang makita ang sitwasyon. At doon na nga nagkaroon ng pagkakataon na mairelay ito sa ating mga otoridad. Sa ngayon, Rafi, ay naasahan na posible nang dalhin sa Pilipinas pabalik itong si Cassandra at si Sheila para nga magkaroon ng proseso. Pero ayon sa kanila, ayon sa ating source, ay tuloy-tuloy pa rin ang manhunt na gagawin paghahanap dito nga kay dating Mayor Alice Guo na sa pinakahuling impormasyon ay naroon pa rin sa Batam, Indonesia. Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Agaw pansin online ang paandar ng bagong kasal na couple from Laguna. Literal na it's giving kasi ang pag-giveaway nila sa mga bisita. Here comes the gulay at prutas, hatid ni Yana at Nino Basco sa kanilang reception sa Antipolo, Rizal. Ready or bayong para sa libreng gulay shopping? Masustansyang souvenir na sari-sari gaya ng rambutan, buko, pipino at upo. Meron ding sili, okra, talong at marami pang iba. Karamihan sa mga yan ay galing mismo sa labor of love at tanim ni Mr. Basco. Gusto raw kasi ng mag-asawa na useful ang pauwi nilang regalo. Wow! Wow, magandang idea nga yun. Oo. Pagdating sa bahay, magluluto na sila ng dinengdeng. Oo. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.